Breaking news, Pangulong Bongbong Marcos, viral na naman. Paano ba naman kasi mga kababayan? First time in the Philippine history, sumugod ba naman ang ating Pangulong BBM sa pinakamalayong lugar sa Pilipinas para mambulabog? Alam nyo ba mga kababayan, dala-dala lang naman ni BBM ang buong puwersa ng mga sundalo, pati na ang 100 kongresista at iba't ibang mga sekretary ng mga national government para dito sa isang napakahalagang misyon sa Mindanao. Ang tanong, ano kaya ang matinding dahilan ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagbisita sa lugar? At bakit ginagalugad ngayon ni BBM ang buong Mindanao? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang mga maiinit na balita sa araw na ito. Eto na nga, Pangulong Bongbong Marcos nailed it matapos bulabugin ang lugar ng Tawi-Tawi sa Mindanao para sa mga presidential assistance at iba't ibang mga serbisyo fair na handog ng mga national government. Sa katunayan, mahigit 20 million pesos na tulong pinansyal ang personal na ipinamahagi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga magsasaka at mangingisda na apektado ng El Nino phenomenon sa lalawigan ng Tawi-Tawi at Basilan kahapon. Inabot mismo ni Pangulong Marcos ang tig 10 million pesos na tulong kina Tawi-Tawi Governor Ismael Sali at Basilan Governor Habjiman Saliman Hataman, habang ang mga magsasaka at mangingisda ay tumanggap din ng tig 10,000 piso. Sa kanyang talumpati sa pamamahagi ng tulong, sinabi ni Pangulong Marcos na isa-ilalim sa state of calamity ang Bangsamoro Autonomous Region sa Muslim Mindanao dahil sa El Nino phenomenon. Sinabi niyang nagsisikap ang buong pamahalaan upang mabawasan ang epekto nito sa mga pang-araw-araw na buhay ng mga tao sa Mindanao. Humigit kumulang 80 members ng House of Representatives din sa pangunguna ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nakiisa sa Pangulo sa kaganapan na kasabay din ng bagong Pilipinas Serbisyo Fair na isang programa na magdadala ng mga serbisyo at tulong sa mga marginalized na komunidad sa buong bansa. Ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng magsasaka, mangingisda at kanilang mga pamilya sa kanilang sakripisyo para matiyak ang food security sa bansa. Namahagi din ang Department of Social Welfare and Development o ang DSWD ng tig 10,000 pesos bawat isa sa 10,000 beneficiaries na binubuo ng magsasaka, mangingisda at ang kanilang mga pamilya. Ang Office of the House Speaker naman ay namahagi ng tig 5 kilong bigas sa bawat dumalo sa programa. Sa iba pang kalahok na ahensya, ang Department of Trade and Industry, Department of Labor and Employment, Technical Education and Skills Development Authority or TESDA at ang Department of Agriculture. Kinalulugod ko po ang makapiling kayong lahat kahit na po naparito ako dahil sa suliranin at ang problema na ating dinadaanan dahil dito sa El Nino. Subalit, napakaganda po ng Tawi-Tawi at tunay pong mapalad kayo sa yaman na dulot ng lupang ito. Kaya naman po, talagang ninanais kong magtungo rito, hindi lamang upang magbigay ng tulong sa mga kapatid na nating nasalanta ng matinding tag-init, kung hindi upang makita rin na personal ang pag-uunlad ng pagbabagong nagaganap sa Tawi-Tawi. At napakalaking bagay na, napakarami na ang pagbabago dito sa Tawi-Tawi. Ngayong araw, mamamahagi po tayo ng tig 10,000 piso assistance para sa mga napiling magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng El Nino sa inyong lalawigan ng Basilan at sa Basilan. Ang DSWD naman ay mamamahagi ng 10,000 piso tulong para sa ilang pamilyang naapektuhan din. Kasama rin namin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Trade and Industry, ang DOLE, ang TESDA, DA, para sa bagong Pilipinas Serbisyo Fair na ginaganap sa labas na handang magbigay ng serbisyo at tulong sa inyong lahat. Ang pakay ko po sa pag-iikot ko sa iba't ibang bayan at lalawigan sa bansa ay una, upang personal kong makita kung ang tulong ng gobyerno ay natatanggap ng mga tao at kung ito ba ay nakakatulong
sa ating sa mga pangangailangan ng mga nahihirapan dahil sa tagtuyot. Pangalawa, andito rin po ako upang makausap kayo nang maunawaan natin ang inyong sitwasyon at makahanap tayo ng nararapat na solusyon sa iyong mga hinaharap na suliranin. Dahil sa pagtutulungan at pakikiisa ng bawat isa sa inyo ay patuloy na uusbong ang kapayapaan at lalong uunlad ang ating bayan. Ako po ay tunay na tutuwa sa kapayapaan na inyong tinatamasa ngayon. Upang pagtibayin ito, masaya kong ibinabalita na ang inyong pamahalaan ay patuloy na magsasagawa ng mga proyekto para sa inyong kaunlaran, tulad ng Improving Growth Corridors in the Mindanao Road Sector Project na pinasyanan natin noong nakarang taon. Sa proyektong ito, 3 tulay ang gagawin natin dito sa Tawi-Tawi na siyang tutulong. Ito ay makakatulong sa inyong mga pangangailangan sa transportasyon at pagpaganda ng inyong hanap buhay, pati na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan dito sa inyong lugar. Tuloy-tuloy din po ang mga social development program ng DSWD. Nandiyan po ang Pantawid Pamilya Pilipino Program o ang 4Ps na tinatawag, na naglalayong isabay ang pag-unlad ng kalusugan at edukasyon sa pinansyal na paglago ng mga mahirap na pamilya. Nariyan din po ang ating Quick Response Fund at Kalahi Seeds, kapangyarihan at kaunlaran sa barangay, na makakapagbigay ng ayuda at trabaho sa panahon ng kalamidad. Ang Bangsamoro, Umpungan sa Nutrition o Bangon, ay naglalayong din na makakatulong upang masugpo ang malnutrition sa mga bata, sa mga anak natin at kababaihan ng dadalang tao. Ang DOLE naman ay nagpapatupad ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers o yung tinatawag nating TUPAD program. Mahigit 30,000 na ang nakinabang dito mula noong Enero ng nakaraang taon sa ilalim ng TUPAD. Bukas pa rin ito sa lahat ng mga kailangan upang mapagsimulang muli ng laban sa buhay. Ngayon, at bago ako matapos, hindi ko maaaring palampasin ang mga sitwasyon na nararanasan natin. Alam naman natin na ang BARM ay nasa state of calamity dahil sa El Nino. Nais kong ipaalam sa inyo na nagsisikap ang inyong pamahalaan upang mabawasan ang tindi ng epekto nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa lahat ng ahensya ng pamahalaan na nandito, mula sa mga pinuno hanggang sa bawat empleyado, sisiguraduhin po namin na makakarating ang lahat ng tulong, programa, oportunidad sa ating mga mamamayan, lalo na sa pinakamalayong lugar tulad ng Basilan, tulad ng Tawi-Tawi. Laging unahin ang kapakanan ng pinaka-nangangailangan at mamuno ng may integridad. Ito ay ang hinihingi natin at ito ang kailangan natin na sa isang bagong Pilipinas. Ang adhikain na siyang isinisulong natin sa sinusuportahan ng inyong mga gobernador at leader dito sa BARM. Sa lahat ng ating ginagawa at gagawin pa, ang pakikilahok ng bawat isa ang pinakamahalaga. Saksi ako sa sipag at galing ninyo. Kaya asahan ninyong patuloy kaming magsisikap upang magbigay sa inyo ang nararapat na serbisyo at alaga upang makamit ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Asahan ninyo, hindi ito ang huling pagkakataon na makikita ninyo ako. Hindi ito ang huling biyahe ko. Babalik-balikan ko ang kagandahan ng Tawi-Tawi at ang init ng inyong pagsalubog na binigay sa akin. Sa ating mga magsasaka, mga mangingisda at inyong mga pamilya, salamat sa inyong sakripisyo para sa bayan. Sama-sama tayong mangarap. Sama-sama tayong mangarap
at kumilos para sa isang bagong Pilipinas. Mabuhay ang Tawi-Tawi, mabuhay ang Basilan, mabuhay ang BARM, mabuhay ang bagong Pilipinas. Maraming salamat po, mahal na Pangulo.